Maraming salamat po sa mga hindi nakakalimot mag-subscribe sa channel na ito. Sana'y dumami pa ang iyong kape at hindi mauubusan. Magsimula na tayo. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Elsa. Sa kasalukuyan, nasa 65 anyos na. Nangyari ito taong 1970s. Dito rin po sa amin sa Masbate. Tuluyan ko nang napatawad ang sarili ko sa nangyari. Sa tulong ng aking asawa at magulang. Kapag naaalala ko iyon, naiisip ko, ano kayang nangyari kung hindi niya iyon ginawa? Para malaman ninyo, magsisimula na akong magkwento. May-ari ang aking mga magulang ng 2 ektaryang lupain. May mga trabahador naman kami. Pero dahil sa ang kaibigan ni tatay na trabahador niya sa lupain ay nagkasakit, napilitan si tatay na maghanap ng makakasama. Sakto naman na may nakilala si tatay sa bayan na naghahanap ng trabaho. Pumayag naman ang lalaki. Nakatira siya sa Karatig Baryo. Ayon kay tatay, nasa bahay lamang sila at nag-aalaga ng hayop ng kanilang kamag-anak na kapitbahay nila. Taga Visayas lamang sila. Pumunta sila dito para maghanap buhay. Nasa liblib na lugar kasi sila nakatira at mahirap magkaroon ng trabaho. Itago na lamang natin sa pangalang Romeo ang lalaki. Masipag si Romeo. Walang inaaksayang oras sa trabaho. Hindi rin siya palaimik. Nasa likuran ako noon ng bahay at pinagmamasdan ang aming lupain nang lumapit sa akin si Daniel, ang aking kababata. Matagal na akong may gusto kay Daniel. Noong high school pa lamang kami. Parehas din kaming nagtapos ng kursong edukasyon. Bali naghihintay kami ng bakanting eskwelahan para mapagturuan. Mukhang magiging maganda na naman ang ani ninyo ngayong buwan na to ha. Tanong niya na may malapad ng ngiti sa labi. Sumagot ako na sana nga maging maganda. Kasi malaki ang puhunan ni tatay rito. May good news ako sa iyo. Tugon niya. Tinanong ko kung ano iyon. Natuwa ako nang sabihin niya no na may eskwelahan ng tumanggap sa kanya. Kaso nga lang sa kabilang lungsod iyon. Nalungkot ako noon. Siyempre dahil magkakalayo kami. Ang sabi niya, bibisita naman daw siya kapag holidays o walang pasok. Muling tinignan namin ang maluwang na bukirin. Napatingin ako kay Romeo dahil nakatitig na siya sa amin. Parang may naramdaman akong kakaiba sa titig niyang iyon. Pagkatapos kong mahatid noon si Daniel sa bayan, gamit ang aming sasakyan, bumalik na ako sa bahay. Gusto nga sana ni tatay na ihatid siya sa boarding house, pero tumanggi ang aking kaibigan. Nang makarating sa bahay, nagtungo ako sa likod bahay para tignan ang aking bagong tanim na halaman. Mahilig kasi ako sa halaman. Napatingin ako sa kubo di kalayuan nang tawagin ako ni Tio Ismael. Kapatid ni tatay na siyang katiwala sa aming lupain. Kasalukuyan silang nagmemeryenda habang nag-iinuman. Pumangkin, halika rito. Ipapakilala kita kay Romeo. Tawag sa akin ni Tito. Lumapit naman ako sa kanila. Binati ko siya.
Nung makalapit na ako sa kanila, pinakilala ako ni Tio Romeo. Nakipagkamay naman ako sa kanya. Mabait naman ang lalaki at masipag. Nakiusap siya kung pwede daw ba kaming mag-usap. Sumang-ayon naman ako. Tinanong niya kung saan ako nag-aaral, ilang taon ako, at sino yung lalaki na kasama ko nun. Sinabi ko naman na kaibigan ko si Daniel. Ngunit habang kausap ko siya, may naramdaman akong kakaiba. Parang nag-anyo siyang hayop. Pero hindi ko na lang iyon pinansin. At baka namamalikmata lamang ako. Matapos ang konting pag-uusap, bumalik na siya sa trabaho. Habang tumatagal, nagiging malapit kami ni Romeo. Minsan, binibigyan niya ako ng bulaklak. Binibiro ko pa nga siya noon kung nililigawan niya ba ako. Kung liligawan ba kita, ayos lang ba iyon sa'yo? Tanong niya sa akin. Tumawa lamang ako noon ng mahina at sinabi na wala akong balak magpaligaw. Binawi niya ang sinabi at binibiro lamang niya ako. Hanggang sa isang gabi, nasa veranda ako noon ng aking kwarto at nagbabasa ng libro. Tanaw ko ang aming malawak na bukirin. Napatingin ako noon sa mais na malapit ng anihin. Akmang magbabasa na ako nang may mapansin akong malaking aso sa di kalayuan at nakatanaw sa akin. Natakot ako noon dahil sa titig nito. Mapupula ang kanyang mga mata. Mabalahibo iyon na parang hindi balahibo ng normal na aso. Kasi nagtataasan ang mga iyon. Naglalaway pa ang gilid ng labi nito. Aswang! Sigaw ko at napatayo. Pumasok naman noon si mama na may dalang merienda. Tinanong niya ako kung bakit ako sumigaw. Sinabi ko na may nakita akong aswang at itinuro kung nasaan iyon. Ngunit wala na doon ang nasabing aso. Hinanap ko siya pero wala na akong makita. Nitong mga panahong ito, kalat naman sa aming baryo ang salitang aswang. Ang iba ay naniniwala at sinasabing nakakita na raw ang iba. Ngunit ang iba din ay hindi. Kaya medyo hindi ako naniniwala. Kasi ang paniniwala ko noon ay hindi talaga ako maniniwala kung hindi ko sila nakikita. Sana hindi kayo nalito. Ang sabi ng mama ko, baka raw aso iyon ng kapitbahay at nakawala. Malaki kasi iyon. Baka iyon nga. Naisip ko lang din na baka na-stress ako sa pag-aaral noon. Kaya kung ano-ano ang nakikita ko. Kailangan ko pa kasing mag-aral para sa final interview. Kinabukasan, ako ang nagdala ng merienda nila ng hapong iyon. Malayo pa lang nakangiti na si Romeo sa akin. Nang mailapag ko ang tray ng pagkain, kumain na agad sila. Bali-balita na may aswang raw silang nakita kagabi. Hindi daw nila nahuli dahil mabilis ang takbo. Sabi ni Tio Ismael. May mababait at may masasamang aswang naman po, Tio. Sabi ni Romeo. Sumang-ayon naman ang mga naroon. Tinignan ko si Romeo. Nahuli kong nakatitig siya sa akin noon. Ikaw ba, Elsa? Naniniwala ka ba na may aswang? Tanong sa akin ng lalaki. Tumango ako at hindi na nagsalita pa. Hanggang sa bumalik ako sa bahay dahil bigla akong nakaramdam ng takot. Magkaparehas kasi ng mata si na Romeo at ang malaking aso kagabi. Nung sumapit ang gabi, kakatapos ko lang magbihis noon nang tawagin ako ng mama ko. Lumabas ako at nakita sa Romeo na may dalang plastic.
Tinanong ko kung ano iyon. Kakanin raw, gawa ng kanyang nanay. Tikman ko daw iyon. Siyempre, tinanggap ko ang kakanin. Hindi naman humingi ang mga magulang ko noon dahil sa akin lang daw iyon. Binuksan ko ang kakanin na nakabalot sa dahon ng saging. Kulay puti iyon na may niyog sa itaas. Mabango ang kakanin at parang kay sarap kainin. May mga aswang na magaling gumawa ng gayuma. Inamoy ko iyon. Parang may naamoy akong kakaiba. May pagkamalansa. Itinapon ko iyon sa basurahan. Hindi naman ako manhid pero alam ko na may gusto sa akin si Romeo. Kung paano niya ako tignan at kausapin, doon pa lang ay alam ko na. Kinabukasan, tinanong ako ni Romeo kung kinain ko daw ba ang bigay niyang kakanin. Nagdahilan na lang ako na nakalimutan kong kainin at napanis lamang. Nalungkot siya pero ang sabi, papalitan na lang daw niya iyon. Naniniwala ka ba, Elsa, na hindi lahat ng aswang ay masama? Tanong niya sa akin. Tumango ako noon. 1 buwan na rin kaming magkaibigan noon. Pero hindi ko talaga siya magawang magustuhan. Naglalakad kami noon sa tambak ng bukid, patungo sa isang puno ng mangga. Malapit lang kung saan nasa mesa si Tio at nag-iinuman. May ipagtatapat ako sa iyo, Elsa. Sabi niya. Tinanong ko naman kung ano iyon. Sana huwag kang mabigla. Aswang ako. Aswang din ang aking mga magulang. Huwag mo sana itong sasabihin sa iba dahil nagtatago lang kami. Umalis kami sa amin dahil nagkaroon ng pagtatalo sila tatay at ng kanyang kapatid. Ang namin ay aswang. Sabi niya. Paliwanag pa niya, nagtalo ang kanyang tatay at tiyuhin dahil sa ayaw ng kapatid nito na maging pinuno ang tatay ni Romeo. Nayanggaw ang kanyang lolo. Hindi iyon naagapan kaya tuluyan ng naging aswang. Tinanggap naman ito ng kanyang lola at nagiging yanggaw. Hanggang sa napkasalin-salin na sa kanilang lahi ang pagiging aswang. Bumuo na rin ang lolo niya ng komunidad nila. Mahirap na malaman ng mga tao na aswang sila. Sinabi rin niya na siya ang aso na nakita ko noong isang gabi. Alam ko na hindi mo kinain ng kakanin, sabi niya. Nagulat ako noon na tinanong kung paano niya iyon nasabi. Siya ang gumawa nun at ramdam niya na hindi ko kinain. Inamin niya na may gusto siya sa akin pero hindi naman daw niya ako gagawa ng masama. Patas daw siya pagdating sa pag-ibig. Nakaramdam ako ng konsyensya. Iginiit ko naman na nakalimutan ko yung kainin. Kung liligawan ba kita, ayos lang. Tanong niya. Umiling ako at sinabi na wala pa sa isip ko ang pagkakaroon ng kasintahan, lalo at aswang siya. Nagpumilit siya na hayaan kong patunayan niya na gusto niya ako. Sinabi niya na walang pilitan ang pagiging aswang. Kung sakali man na kami raw ang magkatuluyan, magagawan daw iyon ng paraan. Gusto kong matawanan dahil imposible na maging kami. Dahil hindi ko talaga siya gusto. Kaya hinayaan ko na lamang. 1 linggo ang lumipas. Pinatunayan ni Romeo na seryoso siya sa panliligaw. Madalas ko rin siyang makitang bilang aso. Dahil natatakot ako noon, sinasabi ko na magpapahinga na ako. Kinabukasan noon, umuwi si Daniel. Sobrang tuwa ko noon dahil may mga pasalubong ako.
Ang sabi niya, may bakante raw sa pinagtatrabaho ang paaralan niya. Natuwa ako noon at sinabi na magpasa ako ng requirements. Masaya ako dahil magkakasama na kami. Kita ko ang saya sa mukha niya. Nasa balkonahe kami noon ng kwarto at nakatanaw sa maluwag na bukid. Nakita ko si Romeo na paminsan-minsan ay tumitingin sa amin. Tinawag ni Daniel ang aking pangalan. Tumingin ako sa kanya. Gusto kitang ligawan, Elsa. Noon pa man ay may gusto na ako sa iyo. Nahihiya lang akong umamin dahil nag-aaral pa tayo. Ayoko rin namang ligawan ka noon kasi wala pa akong trabaho. Pwede ba? Tanong niya. Nagulat ako noon. Hindi ko akalain na may gusto pala siya sa akin. Tumangaw ako. Niyakap niya ako at nagpasalamat. Napatingin ako sa bukirin. Nakita ko si Romeo na masama ang tingin sa amin. Nakapagdesisyon ako na kakausapin siya bukas para tigilan na niya ang panliligaw sa akin. Kinabukasan, ako na ang nagdala ng merienda ng mga trabahador sa bukid. Malayo pa lang ay tanaw ko na si Romeo na nakatitig sa akin. Nang mailapag ko muli ang tray, kinausap ko siya na kung pwede mag-usap kaming mamayang hapon pagkatapos ng trabaho. Tinanong niya ako kung sino ang lalaki na kasama ko sa balkonahe. Sinabi ko na malalaman niya iyon mamaya. Nung sumapit ang hapon, nagpunta kami ni Romeo sa mangga. Naupo kami sa mahabang upuan roon. Anong sasabihin mo, Elsa? Bakit parang kinakabahan ako? Sabi niya. Huminga ako ng malalim. Sinabi ko sa kanya na tigilan na niya ang panliligaw sa akin. May nagugustuhan akong lalaki na gusto akong ligawan. Sinabi ni Romeo na iyon daw ba ang lalaki na kayakap ko sa balkonaheng iyon. Tumango ako. At sinabi ang pinagsamahan namin ni Daniel. Pinagbigyan ko siyang ligawan niya ako pero hindi ko talaga siya magustuhan. Tumango naman siya at sinabi na naiintindihan niya iyon. Tumayo na ako at umalis. Sinabi ko na sana huwag sasama ang loob niya sa akin. Nung sumapit ang takip silim, hinintay ko si Daniel ng gabing iyon. Ipapaalam na niya kasi kina ma'am at dad na ligawan ako. Ngunit nagulat ako nang hinihingal siyang pumasok sa bahay. Nilapitan ko siya at pinunasan ng pawis na tumutulo sa kanyang muka. Inabutan ko din siya ng tubig. Nang makaupo kami, naroon ang aking mga magulang na nag-aalala kay Daniel. Anong nangyari, Daniel? Tanong ng aking ama. Sinabi niya na may humarang raw sa kanya na malaking aso. Napakaitim niyon at pulang-pula ang mga mata. Mabuti na lang daw at hindi siya sinaktan. Kung saan-saan siya tumatakbo makalayo lang sa nilalang na iyon na alam niyang aswang. Sa isip-isip ko, alam kong si Romeo iyon. Baka tinatakot niya si Daniel. Hindi man niya sinaktan nun ang aking kaibigan. Paano na lang kung naligaw siya? Nakaramdam ako ng galit noon kay Romeo. Tinanong ni Papa kung ano ang ginagawa ni Daniel ron. Nang may masmasan, tinignan niya ako at si Papa. Pwede ko bang ligawan si Elsa, Tio? Tanong niya. Ngumiti noon si Papa at pumayag. Masayang-masaya kami noon ni Daniel. Kinaumagahan, sumama ako kay Daniel patungo sa pampabulikong paaralan kung saan siya nagtuturo. Ipinasa ko lang ang mga requirements na kailangan sa pag-a-apply bilang guro.
Umuwi na rin ako noon pagkatapos. Hapon na iyon at nakita ko si Romeo na umiinom ng tubig sa kubo kung saan kadalasan umiinom ang ibang mga trabahador. Lumapit ako sa kanya. Kinumusta niya ako. Tinanong kong nasaan ako kanina dahil hindi niya ako nakita. Sinabi ko sa kanya na wag na niyang gagawin yung ginawa niya kay Daniel kagabi. Sumeryoso siya. Ang sabi niya, tinakot lang naman daw niya si Daniel. Titignan daw kung matapang ang manliligaw ko. Dahil sa galit ko, sinabi ko nun sa kanya na kapag inulit pa niya iyon, hindi ko na siya kakausapin. Hindi naman ako nagtatanim ng galit sa isang tao. Nasabi ko lang iyon nun dahil sa sobrang inis at galit. Ilang araw ang nagdaan hindi ko pinansin si Romeo. Minsan, nagbabalak siyang kausapin ako pero iniiwasan ko siya. Hapon iyon, nakita kong wala si Romeo. Hinanap ko siya kay Tio Ismael pero ang sabi niya, hindi raw nagtrabaho. Kinabahan ako nun. Nagtanong-tanong ako kung saan nakatira si Romeo. Tinuro iyon ng matandang lalaki. Ako, mag-iingat ka iha. Balita kasi rito sa amin na aswang ang mga iyon. Sabi ng matandang lalaki. Hindi na lang ako umimik dahil alam ko naman. Nang makarating ako sa nasabing bahay ay kumatok ako sa pintuan. Narinig ko ang isang pag-iyak. Bumukas iyon at nakita ang isang may katandaan ng lalaki. Marahil siya ang ama ni Romeo. Binati ko siya ng magandang hapon. Ikaw ba si Elsa? Tanong niya. Tumango ako. Pinapasok niya ako sa loob. May papag roon sa salas. Naroon ang isang babae na ina ni Romeo at umiiyak. Halos manginig ako noon nang makita ang katawan ni Romeo na wala ng buhay. Hindi ko namamalayan na biglang tumutulo ang luha ko at humingi ng tawad sa kanila. Nagulat ako nang biglang magbago ang anyo ng lalaki. Nagkaroon ng makakapal na balahibo sa katawan. Tumayo ako nun. Huwag kang matakot. Nagiging ganito ako kapag nagkagalit. Hindi kita sasaktan. Galit man ako pero alam ko na wala kang kasalanan. Mabait na bata si Romeo. Wika niya. Sinabi din niya ang tungkol kay Romeo, kung bakit at ano ang mga nangyayari. Pinayuhan daw nila na malilimutan rin niya ako. Ngunit kaninang umaga nakita nilang wala na itong buhay sa kwarto. Nagpakamatay si Romeo. Nakaramdam ako ng konsyensya noon pero ang sabi ng lalaki, huwag kong sisihin ang sarili ko dahil wala akong kasalanan. Nagkataon lang na mahina ang loob ni Romeo pagdating sa pag-ibig. Pagkatapos noon ay lumabas ako ng bahay. Pagkarating ko sa amin, ikwento ko iyon sa aking mga magulang at kay Daniel na binisita ako ng gabing iyon. Wala kang kasalanan, anak, sabi ni Papa. Hanggang sumapit ang kinaumagahan, pinuntahan namin ang bahay pero wala na sila ron. May nakapagsabi sa amin noon na may nakita silang dalawang malalaking aso na may bitbit na kahon. Hinabol nila iyon pero mabilis na nawala. Kaya totoo ang sabi-sabi ron na aswang sila. Ganun pa man, nagpapasalamat sila dahil hindi naman sila nananakit. Nalaman ito ni Daniel at naawa siya kay Romeo. Makalipas lamang noon ng 5 buwan, sinagot ko na si Daniel.
Masaya kami sa aming relasyon at propesyon hanggang sa nagpasya kaming magpakasal. Doon na kami nanirahan sa baryo kung saan kami nagtuturo. Binili namin ang lupa na malapit sa paaralan. Nagpatayo ng bahay at bumuo ng sariling pamilya. Sa mga tagapakinig, alam ko na iisipin nyo na sana hindi na lang ako nagpaligaw kay Romeo kung wala rin palang siyang pag-asa. Sinubukan ko naman pero hindi ko talaga siya magustuhan. Ang mahalaga lang doon, sinubukan ko. Maraming salamat po sa pakikinig sa kwentong ito. Medyo hindi masyadong detalyado ang kwentong ito kasi pinasulat ko ito sa aking apo. Sana'y magsilbi itong aral sa inyo na huwag mawala ng pag-asa kung may pagsubok man na dumating sa ating buhay. Maging matatag tayo palagi. Katulad ko ngayon na may dinaramdam na ako ay think positive pa rin ako. Hanggang dito na lang po at mag-ingat kayo palagi. Una sa lahat, ipakilala ko muna ang aking sarili. Ako nga pala si Barnabe. Hindi ko makakalimutan ang karanasan kong ito. Karanasan na bumago sa buhay at pagkatao ko. Kapag naaalala ko ito, nakokonsensya at nagsisisi ako dahil sa maling ginawa ko. Tama nga ang kasabihang nasa huli ang pagsisisi. Sa ngayon, senior citizen na ako. Kasalukuyang naninirahan rito sa Ilocos Norte. Iwalay sa asawa at wala na rin akong balita sa kanya. Dito sa kwento kong ito, malalaman ninyo kung bakit kami naghiwalay ng aking asawa. May dalawa kaming anak na nasa kanya. Minsan, sa cellphone kami nag-uusap through video call at minsan sila ang pumupunta rito sa Ilocos. Hindi daw nila mapilit ang ina dahil talagang ayaw na niya akong makita. Masakit man pero kailangang tanggapin. Masyado nang mahaba ang introduction. Magsisimula na tayo. 15 anyos ang aking panganay na si Mika noon at 10 taong gulang naman si Mili. Nang pumunta si Mila sa Bornay, ang asawa ko, para mamasukan bilang kasambahay. Mahirap ang buhay lalo na't nag-aaral ang dalawa naming anak. Isa lamang akong construction worker noon at hindi sapat ang kinikita ko sa mga pangangailangan ng aking pamilya. Isang kasambahay lamang noon si Mila, kaya nagpasya siyang mag-apply sa isang agency bilang isang domestic helper. Kaya napilitan akong mag-resign sa trabaho para maasikaso ang aking mga anak. Mabilis lumipas ang panahon. Bilang lalaki, syempre may mga pangangailangan rin. Akala ko matutugunan iyon dahil uuwi na si Mila pagkatapos ng 4 na taon. Pero hindi pala. Pinag-extend siya ng kanyang amo ng 1 pang taon. Kaya hanggang tawag sa telephone booth na lang at nagpapadala ng sulat ang aming komunikasyon. Mahirap dahil kahit gustuhin man namin lagi siyang makausap, ay hindi namin magawa. Dahil may kamahalan rin ang bayad noon sa telephone booth. Kaya nagtiis ako ng 1 pang taon. Nang makauwi siya, naginhawaan ako noon dahil miss ko na talaga ang asawa ko. Ngunit nalungkot ako nang sabihin niya na 2 linggo lang ang bakasyon niya. At 3 taon ulit ang kontrata niya. Hindi ka ba pwede na dumito na lang? Gagawin ko ang lahat para matugunan ang pangangailangan natin, Mila. Huwag ka lang umalis. Gawin natin ito ng magkasama. Pagsusumamo ko nun. Kaso hindi siya sumangayon. College na ang mga anak namin at mas malaki na ang gastusin
Ngunit nangako naman siya na pagka-graduate ni Mele ay uuwi na siya. Tama na ang 3 taon at mag-for good na siya dito sa Pilipinas. Natuwa naman ako noon sa sinabi niya at pumayag ako. Makalipas ang 1 taon, graduate na si Mika sa kursong education. Natanggap siya sa isang pribadong paaralan. Kaya kahit papano ay nakakatulong na siya. Doon siya pansamantalang pumasok habang hindi pa siya nakaka-board exam. Makalipas ang 2 buwan, nasubok ang katapatan ko sa aking asawa na umabot sa pagtataksil. Isang araw na, niyaya ako ni Bonjeng, kasamahan ko sa construction. Kaarawan daw ng kanyang manugang. Oo, nito mga panahong ito ay bumalik ako sa pag-construction dahil sayang rin iyon. At total ay malalaki na ang mga anak ko. Dagdag ipon din iyon sa negosyo na binabala ko pag-uwi ni Mila. Namimiss na daw niya akong kainuman ayon kay Bonjeng. Pumayag naman ako. Sinabi ko naman kay Mika na sunduin ang kanyang kapatid para sabay na silang umuwi. Tay, bawal ang babae ha? Masungit na sabi sa akin yun ni Mika nang dumaan ako sa paaralang pinagtuturuan niya para magpaalam. Tumawa lamang ako. Sinabi ko na hindi yun mangyayari dahil tapat ako sa kanilang ina. Pagkatapos noon, lumabas na ako ng school building. Sakto naman na nasa labas na si Bonjeng noon. Kaagad akong sumakay sa kanyang tricycle. Kaagad niya yung pinatakbo. Nang makarating, pumasok na kami sa loob ng bahay. Umupo ako sa upuan na nasa labas. Pumasok noon si Bonjeng sa loob ng bahay para kumuha ng pagkain. Napatingin ako sa gate nang may pumasok na may edad na babae. Sa tansya ko noon mas bata siya sa akin ng 2 taon. Tumingin siya sa akin at ngumiti. Maganda ang ginang. May kasama siyang babae na sa tansya ko, kasing edad lang ni Mika. Sakto naman na lumabas si Bonjeng na may dalang pagkain noon. Akmang papasok na ang ginang sa loob ng harangan siya ni Bonjeng. Inila ako ni Bonjeng at ipinakilala sa babae. Charlotte ang kanyang pangalan. Ang sabi ni Bonjeng, nasa ibang bansa rin ang asawa nito. Pamangkin nito ang kasamang dalaga. Isang electrical engineer iyon. May nag-iisa silang anak na ngayon ay may pamilya na. Pinaupo ni Bonjeng si Charlotte sa mesa at niyayang tumagay. Pumayag naman siya lalo at matagal na raw na hindi siya nakakatikim ng alak dahil sa pagiging abala sa trabaho. Nahiya pa ako noon dahil mayaman ang babae. Bale, pinsan ni Charlotte ang ina ng manugang ni Bonjeng. Habang nag-iinuman, nagkukwentuhan kami. Pagkukwento ng babae na mahirap mapalayo sa asawa, lalo at 5 taon na silang hindi nagkikita. Pero baka sa susunod na taon ay doon na rin tumira si Charlotte. Makalipas ang 2 oras na, pansin ko na lasing na ang babae. Ang pamangkin naman niya ay umuwi na ng mga sandaling iyon. Dahil magtitinda raw ng barbecue na paninda ng magulang. Maski ako noon ay medyo may tama na rin. Pero alam ko pa ang ginagawa ko noon. Pare, ikaw nang magatid kay Charlotte sa kwarto. Sa taas doon sa dulo. Tatawagan ko lang si Kayla na huwag nang sunduin ang kanyang tiyahin. Dahil dito na siya matutulog. Sabi ni Bonjeng. Pumayag naman ako noon. Inilagay ko ang kanyang kamay sa aking balikat at nagsimula na kaming maglakad. Dahil sa lagi na akong pumapasyal dito sa bahay ni na Bonjeng,
alam ko na kung saan ang kwarto na sinasabi niya. Pag-aalas 10 na noon ng gabi at wala na ang mga bisita. Pati ang manugang niya ay umuwi na rin. Ang ibang nasa bahay ay nasa kusina at naghuhugas ng mga ginamit sa okasyon. Nang makarating sa kwarto, dahan-dahan ko siyang inihiga sa kama. Akmang aalis na ako noon nang hilahin niya ako. Dahilan para bumagsak ako sa kama. "Gusto kita, Bernabe," sabi niya at hindi na ako nakatanggi noon. Dahil sa init na dala ng alak, may nangyari sa amin ni Charlotte. Nagising na lang ako noon na nagsisisi. Kaagad akong lumabas ng bahay at pumara ng sasakyan sa labas. Mabuti na lang at tabi ng highway ang bahay nila, kaya maraming sasakyan na dumadaan. Habang sakay ng tricycle, naisip ko ang nangyari. Sobrang nagsisisi ako noon. Makalipas ang 3 araw, gabi iyon. May naging bisita ako noon. Walang iba kundi si Charlotte. May dala siyang 2 box ng pizza at 1 box ng chocolate. Nagtatakang tinignan siya ng aking mga anak. Tinanong kung sino ang babae. Sinabi ko na dating kaklase. Ibinigay ni Charlotte ang mga dala sa aking mga anak. Nakita ko na nagdududa doon si Mika. Dahil ayaw ko naman maging bastos noon, pinagsaluhan naming 4 ang pagkain na dala niya. Nang matapos, inihatid ko na siya sa labas kung saan naroon ang kanyang sasakyan. Sinabi ko sa kanya na wag na siyang babalik sa bahay at tiyak na magtataka ang mga anak ko. Ang sabi niya, gusto niya ako at handa niyang iwan ang asawa niya para sa akin. Nagsawa na raw siya sa LDR. Tinanong pa niya ako noon kung hindi daw ba ako nagsasawa sa LDR. Mahal ko ang asawa ko. Isang pagkakamali lang ang nangyari sa atin noon, Charlotte. Umalis ka na. Mahinahon kong wika noon. Umilas siya noon at nangako na babalik siya. Ramdam daw niya na may gusto ako sa kanya. Oo, totoo iyon. Maganda kasi siya pero may asawa akong tao. Ayaw kong makarma. Hanggang sa isang araw, half day lang kami noon dahil nagkulang sa materyales. Habang naglilinis ng bahay dahil medyo makalat iyon, nagkaroon muli ako ng bisita. Walang iba kundi si Charlotte. Nagulat ako. Anong ginagawa niya doon? Ayoko naman maging bastos kaya pinapasok siya. Nang mailapag niya ang kahon ng kakanin sa mesa, lumapit siya sa akin. Akmang yayakapin niya ako pero itinaboy ko siya. Anong ginagawa mo, Charlotte? Galit kong sigaw. Mas nagulat akong sabihin niya sa akin na sasabihin niya sa aking mga anak na may nangyari sa amin kung hindi ko siya hayaan na lumapit sa akin. Nawindang ako noon, Sir Casper. Hindi ko akalain na kaya niyang sabihin iyon. Sinabi ko na hindi pwede iyon. Parehas kaming may asawa. Ngunit umiyak siya noon. May ibang babae na ang asawa niya at gusto niya na magkaroon kami ng relasyon. Kahit na may asawa ako, Charlotte, at hindi pwede iyang sinasabi mo. Ayaw kong masira ang pamilya ko. Ang nangyari sa atin ay pagkakamali lamang. May diin kong sabi noon. Napatingin ako sa pinto nang makita ang bunso ko na nakatingin sa amin. Nagtataka siya kung bakit naroon ang babae. Narinig din niya ang mga sinabi ko. Pinaratangan ako na may ibang babae. Lumapit ako sa kanya at nagpaliwanag. Pinagbintangan niya akong may kabit noon. Humarap siya sa babae at pinaalis ng bahay ito. Kung sira ang pamilya nila, huwag niyang idamay ang pamilya namin. Umiiyak na umalis noon si Charlotte.
Nagmamakaawa ako sa anak ko na huwag niyang sasabihin iyon sa kanyang inay. Ngunit ang sabi niya, kailangan iyon malaman ni Mila. Hindi iyon kayang ilihim ni Millie sa ina habang nasa ibang bansa at nagsasakripisyo. Tuliro ako noon at hindi makapagtrabaho ng maayos. Kaya naman pinag-leave muna ako. 3 linggo ang nakalipas noon. Nagulat ako dahil dumating bigla si Mila. Isang malakas na sampal ang ibinigay niya sa akin. Lumapit sa akin noon si Mika at nagtatanong kung bakit iyon nagawa ng kanilang ina. Alam kong hindi iyon sinabi ni Millie sa kapatid dahil maayos ang pakikitungo ng panganay sa akin. Nagpapakahirap ako sa ibang bansa para mabigyan lahat ng pangangailangan dito sa bahay. Bakit? Nangangati ka na ba? At hindi mahintay ang 2 taon? Kaya ka pumatol sa ibang babae? Sigaw niya noon. Ilang linggo kaming hindi nag-usap na ni Mila. Humingi siya ng 2 buwan na bakasyon sa amo. Kapag gusto ko siyang kausapin, umiiwas siya. Alam ko na kinakausap din ni Mele, ang ina, para maging maayos na kami. Pero bato na ang puso niya. Ngunit may napansin ako noon kay Mila. Kapag sumasapit ang ika-6 ng gabi, wala na siya sa bahay at umuuwi na lang kapag 10:00 na ng gabi. Naisip ko noon na baka may iba na siya. Pero nahihiya akong tanungin siya dahil baka totoo iyon. Nagkunwari na lang ako na baka namamasyal para iwasan ako. Isang araw, habang nagmemeryenda kami ni Bonjeng at Jack sa ilalim ng puno ng mangga na malapit sa bahay na ginagawa namin, sinabi ni Bonjeng na may sakit raw si Charlotte. 2 araw na raw na nakahiga at may mga pantal sa katawan. Pina-check up at sinabi na lamig raw iyon at naresetahan ng doktor. Gusto mo siyang bisitahin? Tanong sa akin ni Bonjeng. Bigla akong na-curious nun. Ano ang nangyari kay Charlotte? Parang may nagsasabi sa akin na napuntahan ko siya. Kaya sumama ako kina Bonjeng nang 5:00 ng hapon. Ipinaalam ko na lang kay Mika na mag-iinuman kami ni na Bonjeng. Nang makarating kina Charlotte, pinatuloy kami ng tiyan niya sa kwarto niya. Nagulat kami ng madatna na nagdideliryo siya sa init. May mga pantal siya at nangingitim na iyon na nagkakasugat na. Napapikit ako. Hindi kaya kinukulam si Charlotte? Sinabi ko iyon kay Bonjeng. Doon nila napag-isip-isip na baka nakulam nga si Charlotte. Kaagad silang nagpatawag ng manggagamot. Kinuha ko ang kwenta sa rosaryo sa altar at ibinigay iyon kay Charlotte. Kahit papaano ay guminawa siya. Pangalawa, tinanong ko sila kung may holy water ba sila. Sumagot ang tiya niya na si Wilma na mayroon daw. Kinuha niya iyon at ibinigay sa akin. Ang ginawa ko, pinatakan ko ng holy water ang pantal niya. Nawala iyon pero bumalik din kaagad. Malakas ang pangkukulam na may gawa niyan kay Charlotte, kaya bumabalik ang sugat niya. Sabi ng matanda na yun pala ay ang manggagamot. Lumapit siya sa babae at nagsimulang pausukan sa ilalim ng kama. Ngunit bumabalik ulit sa pagdideliryo si Charlotte. Napamurang matanda. Napangalanan na lang natin na Karyong. May inilabas si Manong Karyong na maliit na libreta at nagsimulang basahin iyon. Sa bawat bigkas ng matanda ng mga salita na nasa libro, unti-unting nawawala ang pagdideliryo ni Charlotte.
Nanlaki ang mga mata ko nang bigla siyang bumangon at sumuka. Mas nakakagulat ng isuka niya ay mga maliliit na uod. Nandidiri ako noon. Pinaalis muna kami ng manggagamot sa silid. Lumabas kami. 6:00 na yun ng gabi at naalala ko ang aking pamilya. Nagpaalam ako kay Bonjing at sinabi na balitaan na lang niya ako bukas sa nangyari kay Charlotte. Nang makauwi ako ng bahay, nakita kong binabalutan ni Mika ang kamay ni Mila at may dugo iyon. Samantalang si Millie naman ay may kung anong likido na ipinapahid sa mga sugat at gasgas ng aking asawa. Anong nangyari sa Mila? Tanong ko. Umiwas siya ng tingin at sinabi na wag nang tanungin. Kaya pinagmasdan ko na lang siya. Nang matapos ang aming mga anak sa ginagawa, pinapapasok ko sila sa loob ng silid. Tinanong ko kung ano ang nangyari sa kanya. Nadisgrasya ba siya kaya siya nagkaroon ng ganon? Tumango siya pero alam ko na nagsisinungaling lamang siya. Nakiusap ako na sabihin niya ang totoo dahil kung hindi, dadalhin ko siya sa ospital. Nagulat ako sa sinabi niya noon, Sir Casper. Binarang daw niya si Charlotte. Nagalit ako noon pero pinigilan ko ang sarili ko. Ang sabi niya, nagawa niya iyon dahil sa galit. Kung hindi lang daw siya naaawa sa aming mga anak, baka pati ako ay binarang niya. Pinagsusuntok niya ako noon sa dibdib. Tanggap daw niya na nilalandi lang ako ni Charlotte pero hindi matanggap ni Mila na may nangyari sa amin. Niyakap ko siya noon at humingi ng tawad sa aking nagawa. Ngunit hindi niya ako pinatawad. Ang sabi niya, umalis daw ako roon at bumalik na sa Ilocos. Aalis kami rito ng mga anak mo. Pupunta kami sa lugar na hindi kita makikita. Hindi ko masikmura ang pagtataksil mo sa akin. Wika niya sa akin. Nang araw din na iyon ay nag-impake ako. Umiiyak noon si Millie dahil kasalanan niya kung bakit nasira ang aming pamilya. Pero hindi. Dapat hindi ko sisihin siya. Kasi ako talaga ang may kasalanan. Sana hindi na lang niya iyon sinabi sa ina. Sinabi ko naman sa kanya na wala siyang kasalanan. Mas makokonsyensya siya kapag hindi iyon nalaman ni Mila. Nangako naman ang aking mga anak na bibisitahin ako paminsan-minsan sa Ilocos. Sobrang sakit ang nararamdaman ko noon pero kailangan kong harapin ang bunga ng aking pagtataksil. Ang naging balita ko noon kay Charlotte, namatay siya dahil sa barang. Hindi kinaya ng manggagamot. Dating mangkukulam at manggagamot ang ina ni Mila. Kaya alam niyang kontrahin ang panggagamot ni Manong Karyong kay Charlotte. Simula noon, hindi na ako bumalik at bumisita roon sa lugar na yon. Wala naman sinasabi sa akin noon ang aking mga kamag-anak kung pwede ba ako bumisita roon. Ang huling balita ko, ng ibang bansa ulit si Mila noon. Makalipas ang ilang buwan. Pero sa ngayon po ay hanggang alaala na lang talaga at matagal ko ring natanggap ang pangyayaring iyon. Hanggang dito na lang po ang aking karanasan. Sana may natutunan kayo. Maging tapat kayo sa inyong asawa anuman ang mangyari. At simula pala noon ay hindi na ako nag-asawa pang muli. Natrauma ako. Nagkasya na lamang ako sa aking mga pamangkin at apo. Maraming salamat po sa pakikinig. Muli po, ako po si Bernabe ng Ilocos Norte.